Narito tayo sa isang maliit at kaakit-akit na dessert shop sa Lucerne, Switzerland. May isang dalagang may malayang kaluluwa, tulad ng Alps na natatanaw sa bintana. Araw-araw, sinasabi ng kanyang ina, Lia, hindi ba't dapat mo nang pag-aralan ang negosyo natin? Ngunit palaging iisa ang sagot ng anak. Masyadong masikip dito sa loob ng shop. Ang bida sa ating kwento ngayon ay si Lia, isang Swiss na babae na buong buhay na nag-ski at ang kamangha-manghang pangyayari matapos niyang mabangga ng harapan ng isang lalaking Pilipino sa isang slope sa Zermatt. Nagsimula sa aksidente ang kanilang pagkakakilala, ngunit isang salita mula sa lalaking Pilipino ang tuluyang nagpabago sa buhay ni Lia. Ngayon, isang taon na ang nakalipas, wala na si Lia sa loob ng dessert shop sa Lucerne. Kasalukuyan siyang nag-i-ski sa isang lugar sa Canadian Rockies. At sa kanyang tabi, laging kasama ang lalaking Pilipino. Ano kaya ang mga nangyari sa kanilang dalawa? Pakinggan natin ang kuwento ng lalaking Pilipino na nagpatigil sa kanya na sinasabing mas mabilis pa sa isang kuneho ng bundok. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, pag-set ng notification, at pag-subscribe sa membership ay malaking tulong sa akin. Ipinanganak at lumaki ako sa Lucerne, Switzerland. Isang napakagandang lungsod ang Lucerne. Ang tanawin kung saan nagsasama ang lawa at ang Alps ay parang isang pinta. Palaging humahanga ang mga turista at kumukuha ng litrato, pero para sa akin na buong buhay nang naninirahan doon, isa na lamang itong ordinaryong tanawin. Ang araw-araw na nakikitang Chapel Bridge, ang araw-araw na dinadaan ng mga eskinita sa Old Town, araw-araw ay pare-parehong tanawin. Mula pagkabata, iisa lang ang hobby ko, skiing. 5 taong gulang ako nang unang turuan ako ni Papa na mag-ski. Simula noon, tuluyan na akong nahumaling sa skiing. Ang pakiramdam ng pagdausdos sa bundok habang humahampas ang hangin, ang bilis, ang kalayaan, gustong-gusto ko iyon. Nagtatrabaho si Papa sa bangko at si Mama naman ay may maliit na dessert shop sa Old Town ng Lucerne. Ang pangalan ng shop ay Alpenrose na nangangahulugang rosas ng Alps. Sikat na sikat ang apple strudel at chocolate mousse na si Mama mismo ang gumagawa. Bilang kaisa-isang anak, pinalaki ako ng aking mga magulang na parang isang prinsesa. Halos lahat ng gusto ko ay ibinibigay nila. Ang aking ski equipment ay laging top of the line, at ang aking ski lessons ay mula sa pinakamahuhusay na instructors. Lumaki akong walang anumang hirap, maayos ang aking mga grado sa eskwela at marami akong kaibigan. Sa panlabas, perpekto ang buhay ko. Ngunit sa loob ko, palaging mayroong bigat, isang uri ng kahungkagan na hindi mapunan. Ligtas at payapa ang Lucerne, pero iyon mismo ang problema. Masyadong ligtas, masyadong payapa, masyadong predictable. Pagsapit ko ng 20, sinimulan na akong turuan ni Mama sa mga gawain sa shop. Ang paggawa ng dessert, pag-asikaso sa mga customer, pag-aayos ng libro de kuwenta, isa-isa niya itong itinuro ng may pag-iingat. Lia, balang araw, mapapasa iyo ang shop na ito. Minana ko ito kay Lola at ipapamana ko rin sa'yo. Tradisyon ito ng ating pamilya. Tuwing naririnig ko ang mga salita ni Mama, bumibigat ang dibdib ko. Ang tradisyon ay parang isang tanikala para sa akin. Mama, mahal na mahal ko po ang skiing. Ang pakiramdam ng pagbaba mula sa bundok ay hindi mapapantayan ng anuman. Hindi po yata bagay sa akin ang tumayo ng ilang oras sa loob ng shop. Lia, ang skiing ay hobby lang. Hindi ka mabubuhay dyan. Kailangan mong maging praktikal. Pero ayokong maging praktikal. Gusto kong mangarap. Ngayon kung iisipin, napakawalang utang na loob ng sinabi ko. Pero noon, ang tanging gusto ko lang ay kalayaan. Sa totoo lang, sa Switzerland, karamihan sa mga tao ay natututo ng sports tulad ng skiing o snowboarding mula pagkabata. Halos pambansang sport na ito. Kaya naman, napakaraming, may angking galing. May tiwala rin ako sa sarili ko, pero sa tuwing sasali ako sa mga kompetisyon, palagi akong natatanggal sa preliminaries. Mahigit 10 beses akong sumubok, pero pareho pa rin ang resulta. Walang maipagmamalaki sa aking kakayahan. Sa tuwing natatalo ako sa kompetisyon, sinasabi ng aking mga magulang, Lia, baka oras na para sumuko ka. Alam naming pinaghirapan mo,
Pero may mga pagkakataong kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Pero hindi ko kayang sumuko. Ayokong sumuko. Ang skiing ang buong buhay ko. Kahit na laging nag-aalala ang aking mga magulang sa aking kinabukasan, hindi nila ako magawang pilitin ng husto. Marahil dahil natatakot silang talikuran sila ng kanilang kaisa-isang anak. Kahit alam ko ang nararamdaman nila, patuloy ko pa ring ipinilit ang gusto ko. Madalas akong maglakbay sa ibang mga lugar sa loob ng ilang buwan para hanapin ang mga sikat na ski resort. Zermatt, Saint Moritz Grindelwald. Halos lahat ng sikat na slope sa buong Switzerland ay napuntahan ko na. Sa tuwing aalis ako, tinitingnan ako ng aking mga magulang na may pag-aalala, lalo na si mama, palaging namumula ang mga mata niya sa tuwing paalis ako. Mag-iingat ka at huwag kang magtatagal. Opo mama, babalik din ako agad. Pero ang agad ay laging umaabot ng higit sa isang buwan. Isang araw, nagplano akong bumisita muli sa sikat na ski destination, ang Zermatt. Paborito kong lugar ang Zermatt. Napakaganda kasing mag-ski habang natatanaw ang maringal na Matterhorn. Sa pagkakataong ito, dahil sa walang tigil na pangungulit ng aking mga magulang, napilitan akong gumawa ng isang pangako. Hindi ko na matanggihan ang pakiusap ni mama na tumulong sa shop. Sige po mama. Pagkatapos ng biyaheng ito, tutulong po ako sa shop, parang part-time job lang. Pangako po. Talaga, Lia. Salamat. Ang tagal kong hinintay yan. Nang makita ko ang masayang mukha ni mama, bumigat ang aking kalooban. Ang bigat at sikip sa dibdib ko habang sinasabi iyon. Para akong isang malayang ibon na ikukulong sa isang hawla. Ang isiping may nakatakda ng landas ang buhay ko ay nakakasakal, pero hindi ko pa alam noon na ang biyaheng ito ang tuluyang magpapabago sa aking buhay, na hinihintay na pala ako ng tadhana. Sakto namang nakatira sa Zermatt ang kaibigan kong si Mila na nakilala ko sa pag-iiski. 3 taon siyang mas matanda sa akin at parang ate ko na. Masayahin at malaya ang kanyang pag-iisip kaya gustong-gusto ko siya. Ang saya nito. Mag-ski tayo hanggang magsawa. Inihanda ko ang aking gamit at tumulak papuntang Zermatt. Habang nasa tren, pinagmasdan ko ang tanawin sa labas at nag-isip. Baka ito na ang huling malayang biyahe ko. Pagkatapos ng isang buwan, magiging empleyado na ako ng dessert shop sa Lucerne. Hindi na ako makakapaglakbay ng ganito kalaya. Ang isiping iyon ay nagpabigat sa aking dibdib. Pero wala akong magagawa. Hindi ko na kayang biguin pa ang aking mga magulang. Gabi na nang makarating ako sa Zermatt. Sinalubong ako ni Mila sa istasyon. Lia, ang tagal na. Niyakap namin ng mahigpit ang isa't isa. Tuwang-tuwa ako. Ang bahay ni Mila ay isang apartment sa ikatlong palapag kung saan kitang-kita ang Matterhorn. Maliit pero maaliwalas at mainit ang pakiramdam. Nag-enjoy kami ng husto ni Mila. Araw-araw, maaga kaming gumigising para pumunta sa bundok at sa gabi, umiinom kami ng alak habang nagkukuwentuhan tungkol sa skiing. Matagal ko nang hindi naramdaman ang ganitong kalayaan. Pero sa likod ng kasiyahang iyon, laging mayroong kaba. Habang lumilipas ang panahon, papalapit na ang araw ng pagbalik ko sa Lucerne at ang isiping iyon ay nagpapabigat sa aking puso. Pagkatapos ng isang buwan, kailangan ko nang bumalik sa dessert shop sa Lucerne at doon, mamumuhay ako ng simple. Tulad ni Mama, tulad ni Lola, ang buhay na ipinamana sa bawat henerasyon. Ang isiping iyon ay nagpapasikip sa aking dibdib. Gusto kong mamuhay ng malaya tulad ng hangin sa Alps, pero hindi ganoon kadali ang realidad. Hanggang sa sandaling iyon, lumipas ang isang linggo at araw-araw akong pumupunta sa bundok. Nililibot ko ang iba't ibang slope sa Zermatt at ninamnam ang kalayaan. Ngunit habang tumatagal, lalong bumibigat ang isang bahagi ng aking puso. Napansin yata ni Mila ang kalagayan ko kaya nagtanong siya, Lia, parang matamlay ka yata. May problema ba? Wala naman. Medyo nalulungkot lang ako sa isiping kailangan ko nang umuwi pagkatapos ng isang buwan. Yung tungkol sa pagtulong mo sa shop. Dahil ba doon? Oo. Hindi ko na pwedeng ipagpaliban.
Nangako na ako sa mga magulang ko. Tinapik ni Mila ang balikat ko at sinabi, pero nandito ka ngayon. 'Di ba? I-enjoy natin ang kasalukuyan. Saka na natin isipin ang mga susunod na mangyayari. Tama si Mila. Dapat kong i-enjoy ang sandaling ito. Nang araw na iyon, tulad ng dati, pumunta ako sa bundok para mag-ski. Mag-isa akong sumakay sa tren papunta sa isang slope na tinatawag na Gorner Grat. Ang Gorner Grat ay isang observation deck na nasa 3,089 metro ang taas at ang tanawin ng Matterhorn mula doon ay talagang napakaganda. Maraming tao ang sabik na umakyat sa tren, inaabangan ang pagdausdos sa slope at isa na ako sa kanila. Puno ng tao ang loob ng tren. Mga turista mula sa iba't ibang bansa na may pananabik sa kanilang mga mukha habang nakatingin sa labas. Ang tanawin ng mga glacier at bundok na nababalutan ng niebe ay tunay na napakaganda. Isang tanawing hindi nakakasawang tingnan. Pero ang isip ko ay nakatuon lamang sa pagdausdos mula sa tuktok. Pagkatapos ng mga 3 minuto, nakarating na ang tren sa tuktok. Pagbukas ng pinto, sumalubong ang malamig na hangin. Dahil nasa mahigit 3,000 metro ang taas, napakalinis at napakalamig ng hangin. Kinuha ko ang aking gamit at nagtungo sa slope. Ang ibang mga skier ay isa-isa na ring naghahanda. At sa wakas, tulad ng dati kong ginagawa, nagsimula akong mag-ski at bumaba ng may bilis. Ang hampas ng hangin sa aking mukha, ang matinis na tunog ng ski habang humihiwa sa puting niebe, ang unti-unting pagbilis. Lahat ng ito ang nagpapadama sa akin na ako'y buhay. Sa sandaling iyon, nakalimutan ko ang lahat ng aking alalahanin. Ang dessert shop sa Lucerne, ang pangako ko sa aking mga magulang, ang hindi tiyak na hinaharap lahat ay nawala, at tanging ang kasalukuyang sandali na lamang ang umiiral. Ito ang dahilan kung bakit mahal ko ang skiing. Pero may isang bagay akong hindi alam noon, na ang pinakamahalagang sandali sa buhay ay laging dumarating ng hindi inaasahan. At ang sandaling iyon ay papalapit na. Masaya akong bumababa sa slope, pabilis ng pabilis ang takbo ko, at lubusan akong nakatuon sa sandaling iyon. Perpekto ang kondisyon ng niebe. Maganda ang panahon, lahat ng kondisyon ay pinakamainam. Nagiski ako sa paborito kong posisyon. Ibaba ang katawan, ilipat ang bigat sa harap, at pabilisin hanggat maaari. Dumaloy ang adrenalin sa buong katawan ko. Mabilis na lumipas ang mga tanawin sa paligid, ang mga puno ng pino na nababalutan ng niebe, ang ibang mga skier sa malayo, ang bughaw na langit lahat ay perpekto. Noon iyon, biglang may narinig akong malakas na ingay mula sa gilid. Kwang! Kii! Ito ang tunog ng mountain train na humihinto sa isang istasyon habang may sakay na mga tao. Ang tunog ng nagkikiskisang metal at preno ay nagdulot ng malakas na ingay. Agad kong nilingon ang direksyong iyon. Dahil ba sa kuryosidad o isang likas na reaksyon? Anuman iyon, sa sandaling iyon, napabayaan ko ang pagtingin sa unahan. 2 segundo lang o baka 1 segundo lang. Isang napakaikling sandali. Pero ang maikling sandaling iyon ang nagpabago sa lahat. Nang lumingon ako at tingnan ang tren, nakita ko ang mga taong bumababa at sumasakay. Isang ordinaryong tanawin, walang kakaiba. At nang muli akong tumingin sa harap, ang nakita ko ay ang likod ng isang tao na nasa mismong harapan ko na. Isang taong nakasuot ng itim na ski suit ang nasa harap ko. Hindi ko siya napansin dahil sa isang tumpok ng niebe sa isang kurbada. Isang bahagi iyon ng lugar na limitado ang pananaw dahil sa heograpiya, at habang nakalingon ako sa iba, bigla na lang siyang lumitaw. Masyado na akong mabilis at wala ng oras para umiwas. Nanlamig ang buong katawan ko. Sinubukan kong magpreno ng bigla, pero huli na ang lahat. Ah! Hindi na ako nakasigaw. Sa sumunod na sandali, nabangga ko siya ng harapan. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman ko sa buong katawan. Umugong ang aking mga tainga at biglang pumuti ang aking paningin. Blag, isang malakas na impact at tumilapon ang aking katawan sa ere. Pakiramdam ko'y nawalan ako ng bigat. Umikot-ikot ang langit at salit-salit kong nakikita ang niebe at ang langit. Narinig ko ang tunog ng pagkalas ng aking ski equipment. Nahulog ang mga pole mula sa aking kamay at natanggal ang goggles sa aking mukha.
Lahat ay parang naka-slow motion. Blag! Bumagsak ako ng malakas. Halos kalahati ng katawan ko ay bumaon sa nyebe. Pumasok ang nyebe sa aking bibig at nanakit ang buong katawan ko. Sandali akong hindi makahinga. Ilang metro ang layo, may narinig din akong katulad na tunog. Mukhang malakas din ang pagkabagsak ng taong nabangga ko. Puti ang nakikita ko sa paligid. Hindi ko masabi kung dahil sa nyebe o sa impact. Patuloy ang ugong sa aking mga tainga at kumikirot ang buong katawan ko. Masikip ang dibdib ko at hirap akong huminga. Makalipas ang ilang sandali nang magkamalay ako, napagtanto kong isang ganap na kaguluhan ang paligid. Ang aking ski equipment ay nagkalat kung saan-saan at ang isang pole ay nakatusok sa malayo. Ang aking goggles at gloves ay tumalsik din. Ilang metro ang layo. Ang taong nabangga ko ay pilit na bumabangon mula sa nyebe. Ang kanyang gamit ay nagkalat din. Ang ibang mga skier sa paligid ay huminto dahil sa gulat. May ilang lumapit sa amin. Ayos lang ba kayo? May nasaktan ba? Masakit ang buong katawan ko, pero sa kabutihang palad, mukhang wala namang malubhang pinsala. Sa kabutihang palad, mukhang wala namang malubhang pinsala, pero muntik na itong mauwi sa isang malaking aksidente. Pareho kaming mabilis at malakas ang impact ng pagkakabangga. Masuwerte kami. Ang puso ko ay kumakabog pa rin ng napakabilis. Nanginginig ang aking mga kamay at nanghihina ang aking mga binti. Dahil siguro sa adrenaline, hindi ko pa gaanong nararamdaman ang sakit pero naisip kong baka magkaproblema ako mamaya. Pilit akong tumayo. Ipinagpag ko ang niyebe sa aking katawan at lumingon sa paligid at lumapit ako sa taong nabangga ko. Nang makalapit ako, nakita kong isa siyang binatang taga-Silangang Asya. Itim ang buhok, medyo matangkad, at nakasuot ng itim na ski suit. Mukhang mas matanda siya sa akin ng kaunti. Mga nasa mid-20s. Dahan-dahan siyang tumatayo habang ipinapagpag ang kanyang katawan. Mukhang may masakit sa kanya base sa kanyang ekspresyon. Naku, pasensya na po. Lumingon po ako sa iba. Kasalanan ko po lahat. Ayos lang po ba kayo? Sunod-sunod ang paghingi ko ng tawad. Nanginginig ang boses ko at parang maiiyak na ako. Ito ang unang beses na nakagawa ako ng ganito kalaking aksidente. Paano kung malubha ang pinsala niya? Pero nakakagulat ang reaksyon ng lalaki. Imbes na magalit o mainis, tiningnan niya ako na may pag-aalala habang tinitiis ang sakit. Ayos lang ako. Ikaw, may masakit ba sa'yo? Sa sandaling marinig ko iyon, medyo nagulat ako. Malinaw na ako ang nakabangga at kasalanan ko, pero ako pa ang una niyang inalala. Karaniwan, magagalit o maiinis ang sinuman sa ganitong sitwasyon, lalo na sa Switzerland kung saan mahigpit ang ski etiquette. Kapag binangga mo mula sa likod ang nauuna, kasalanan iyon ng nasa likod. Malinaw na ako ang dapat sisihin. Ayos lang naman ako. Pasensya na po talaga. Saglit po akong lumingon sa iba. Wala po akong maidadahilan. Muli akong humingi ng tawad. Nahihiya ako at labis na nagsisisi. Mabuti naman kung ganon. Buti na lang hindi na uwi sa mas malubhang aksidente. Sa ganitong bilis, delikado talaga. Mahinahon niyang sabi. Hindi naman siguro siya hindi galit. Pero kalmado niyang tinatasa ang sitwasyon. Nagtanong ang mga taong nasa paligid namin. Okay lang ba kayong dalawa? Hindi ba kailangang pumunta sa ospital? Sa ngayon, ayos lang naman kami, salamat. Sagot ng lalaki. At tumingin siya sa akin at nagtanong, sigurado kang ayos ka lang? Kaya mo bang tumayo? Oo, kaya ko. Sinubukan kong tumayo. Pero sa pagtayo ko, nakaramdam ako ng matinding kirot sa aking bukong-bukong. Mukhang mas malala ito kaysa sa inaakala ko. Aray. Nang sumimangot ako, agad siyang lumapit sa akin. Mukhang nasaktan ka. Huwag kang gumalaw. Saan masakit? Sa bukong-bukong. Medyo masakit. Bukong-bukong. Malala ba? Hindi ko alam. Masakit kapag tinatapak ko. Saglit siyang nag-isip at kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Tatawag ako ng rescue team. Mukhang mahihirapan kang bumaba ng ganito. Naku, wag na. Ayos lang. Hindi na kailangan ng rescue team.
Hindi dapat binabaliwala ang injury sa bukong-bukong. Kailangan mong magpagamot ng maayos. Mariin niyang sabi habang tumatawag sa rescue team. Ang kalmado at mabilis niyang pagtugon. Habang pinapanood ko siya, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Naisip kong may kakaiba sa taong ito. Karamihan sa mga tao ay magpapanik o magagalit sa ganitong sitwasyon. Pero ang lalaking ito ay kalmado at inuuna pa ang kapakanan ko. Mga 10 minuto raw bago dumating ang rescue team. Nagpa siya kaming umupo sa nyebe at maghintay. Malamig pero wala kaming magagawa. Anong pangalan mo? Ako si Leah. Leah Weber. Maingat kong tanong. Kailangan ko man lang malaman ang pangalan ng taong naaksidente ko. Ngumiti siya at sumagot, ako si Miguel Reyes. Galing ako sa Pilipinas. Nag-ski trip lang. Pilipinas? Galing ka sa Pilipinas? Oo, isang bansa sa Asya. Ah, alam ko. Sikat ang Pilipinas sa magagandang beaches, di ba? Haha, tama. Alam mo pala yon. Unti-unti kaming nag-relax. Habang nawawala ang gulat mula sa aksidente, nagsimula kaming mag-usap. Habang hinihintay ang rescue team, nagpatuloy kami sa pag-uusap. Noong unay awkward, pero unti-unti kaming naging komportable. Kahit masakit ang bukong-bukong ko, kakaibang saya ang naramdaman ko sa pakikipag-usap sa kanya. Miguel, madalas ka bang mag-ski? Oo, sa Pilipinas, kahit walang niebe, mahilig ako sa bundok at surfing. Pero first time ko sa Switzerland. Napakagandang lugar. Ang makapag-ski habang natatanaw ang Matterhorn, parang panaginip. Mahinahon ang kanyang boses. Kahit na aksidente, hindi siya nagpanik. Tila pinapakalma niya pa ako. Mahal ko rin ang skiing. Mula pagkabata, ito na ang ginagawa ko. Bukod sa Zermatt, marami na rin akong napuntahang ski destination. St. Moritz, Grindelwald, Courchevel. Masigla kong ikinuwento ang mga slope na napuntahan ko. Nakalimutan ko na ang sakit sa aking bukong-bukong. Seryoso siyang nakinig sa aking kuwento. Nagtatanong siya, sumasang-ayon, at ramdam kong interesado talaga siya. Kung ganon, professional skier ka, Leah? Hindi, hindi, hobby ko lang. Gusto ko sanang maging pro, pero kulang sa galing. Medyo nalungkot ako nang sabihin ko iyon. Muling bumalik sa akin ang katotohanang hindi ko naabot ang aking pangarap. Pero mukhang magaling ka. Ang bilis mo kanina. Haha, masyado yata akong mabilis. Kaya nangyari tong aksidente. Hindi naman. Bigla rin kasi akong lumitaw. Pareho lang tayong minalas. Nakangiti niyang sabi. Tila sinusubukan niya akong patahanin. Noon ko naisip, kakaiba talaga ang taong ito. Kung ibang tao, magagalit o maiinis. Pero siya, inuuna pa ang kapakanan ko. Anong trabaho mo sa Pilipinas, Miguel? Nagtrabaho ako sa isang kumpanya sa Makati pagkatapos kong mag-aral, pero nag-leave ako ngayon para maglakbay. Nag-leave ka? Wow, ang tapang mo. Haha, hindi naman katapangan. Gusto ko lang kasing makapaglakbay ng matagal kahit isang beses sa buhay ko. Kung ipagpapaliban ko pa, baka hindi na mangyari. Ang galing. Gusto ko rin sanang gawin yan, pero hindi ganon kadali ang realidad. Bakit? Mukhang kaya mo naman, Leah. Ewan ko. May pamilya ako. May responsibilidad. Komplikado. Nang sabihin ko iyon, muling bumigat ang dibdib ko. Ang bigat ng realidad ko. Nagpatuloy kami sa pag-uusap tungkol sa skiing, sa paglalakbay, sa buhay. Habang tumatagal, lalo kaming nagiging komportable, na parang matagal na kaming magkakilala. Si Miguel ay isang napakagaling na tagapakinig. Pinapakinggan niya ang kwento ko hanggang dulo, nakikiramay, at nagbibigay ng tamang reaksyon. Matagal na panahon na, mula noong makakilala ako ng ganoong tao. Habang nag-uusap, dumating na ang rescue team. 2 rescuer na nakasuot ng matingkad na pulang damit ang dumating sakay ng snowmobile. Nakatanggap kami ng tawag na may nasaktan dito. Sino po ang nasaktan? Ako po, ang bukong-bukong ko. Maingat na sinuri ng rescuer ang aking bukong-bukong. At tumango siya. Mukhang sprain ito. Mas mabuting magpa-check up sa ospital para makasiguro. Ihahatid ka namin pababa gamit ang snowmobile?
Sige po. Isinakay ako ng rescuer sa snowmobile at tinanong niya si Miguel. Kayo po sir, okay lang ba kayo? Oo, ayos lang ako. Kaya niyo po bang mag-ski pababa? Oo, kaya ko. Sige po. Magkita na lang po tayo sa baba. Sumakay ako sa snowmobile habang si Miguel ay muling nag-ski pababa. Bago umalis ang rescuer, sinabi ko kay Miguel, Miguel, pasensya na talaga. At salamat, walang anuman. Magkita tayo sa baba. Ngumiti siya at kumaway. Napakainit ng dating ng ngiti niya. Umandar ang snowmobile at humampas ang hangin sa aking mukha. Malamig pero nakakaginhawa. Lumingon ako sa likod. Nakita ko si Miguel na dahan-dahang bumababa. Isang kakaibang pagkikita. Nagkakilala kami sa aksidente, pero hindi masama. Sa katunayan, maganda pa nga. Habang kausap ko siya, may naramdaman akong espesyal. Pagdating sa baba at habang nilalapatan ako ng first aid, nasa tabi ko pa rin si Miguel. Pagbaba niya, dumiretso agad siya sa akin. Lia, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang. Salamat. Kailangan mong pumunta sa ospital. Sasamahan kita. Naku, wag na. Ayos lang ako. I-enjoy mo na lang ang biyahe mo, Miguel. Wag mo nang sayangin ang oras mo dahil sa akin. Hindi. Nabanggarin kita, baka bigla akong makaramdam ng sakit mamaya. Mas mabuting magpa-check up tayong dalawa. Kung iisipin ngayon, isa lang iyong palusot. Ayos na ayos siya at mukhang walang anumang masakit. Pero noon, hindi ko alam kung gaano kahalaga ang mga salitang iyon. O, baka alam ko, pero ayokong maniwala. Sa totoo lang, gusto ko rin siyang makasama. Kung ganon, salamat. Sumakay kami ng taxi papunta sa medical center ng Zermatt. Sa loob ng taxi, patuloy kaming nag-usap. Miguel, gaano ka katagal dito sa Zermatt? Mga 1 linggo. Pagkatapos, lilipat ako sa ibang lungsod. Saan ka pupunta? Hindi ko pa alam. Kung saan ako dalhin ng paa ko. Ang laya mo, nakakainggit. Mukha ka rin namang malaya, Lia. Hindi, hindi ako malaya. Pagkatapos ng biyaheng ito, uuwi na ako para tulungan ang mga magulang ko sa shop nila. Ganon ba? Ayaw mo ba nun? Hindi naman sa ayaw. Nakakasakal lang. Hindi iyon ang buhay na gusto ko. Ano ba ang gusto mo? Hindi ko alam. Gusto ko lang mamuhay ng malaya. Tulad mo, Miguel, hindi rin naman ako ganap na malaya. Limitado ang pera ko, at balang araw, kailangan ko ring bumalik sa realidad. Pero sa ngayon, malaya ka. Iyon ang nakakainggit. Lalong lumalim ang aming pag-uusap. Nagkuwentuhan kami tungkol sa aming buhay, mga pangarap, at mga takot. Nakita kong napapangiti ang taxi driver habang nakatingin sa amin. Dumating kami sa ospital, isang maliit na medical center pero malinis at moderno. Nagparehistro kami at umupo sa waiting area. Miguel, magpa-check up ka na rin. Baka magkaproblema ka pa. Haha, sige. Ngumiti siya at tumango. Pero pareho naming alam. Ang dahilan kung bakit siya naroon ay hindi para magpa-check up, kundi para makasama ako. Habang naghihintay, tiningnan namin ang mga magazine sa ospital at nag-usap, isang Swiss tourism magazine na nagpapakita ng iba't ibang magagandang lugar. Mukhang maganda rito. Sa St. Moritz, nakapunta ka na? Oo, noong 1 taon. Napakagandang lugar. 2 beses na ginanap doon ang Winter Olympics. Wow, ang galing. Gusto ko ring makapunta. Pumunta ka, hindi ka magsisisi. Kung ikaw ang nagre-rekomenda, Miguel, pagkakatiwalaan ko. Bakit? Ewan, mukha ka kasing mapagkakatiwalaan. Haha, salamat. Ngayon ko lang narinig yan. Bahagyang namula ang kanyang mukha, tila nahiya siya. Makalipas ang 30 minuto, tinawag na ang pangalan ko. Pumasok ako sa consultation room at ipinaliwanag ang nangyari sa doktor. Kinapa ng doktor ang aking bukong-bukong, nagsagawa ng ilang tests, at sinabing kailangan kong magpa-x-ray. Habang hinihintay ang resulta ng x-ray, nagpa-check up din si Miguel.
tulad ng inaasahan, walang nakitang problema at malusog siya. Mabuti na lang, hindi rin masama ang resulta ng aking x-ray. Hindi ito bali, pero may sprain kaya kailangang i-cast. Kailangan mong magpahinga ng mga 2 linggo. Hindi ka muna pwedeng mag-ski, sabi ng doktor. Nalungkot ako, pero wala akong magagawa. Kasalanan ko naman. Pagkatapos ng konsultasyon, isinemento ang aking binti. Humiram din ako ng saklay. Si Miguel ay nasa tabi ko lang, tumutulong. Gabi na nang lumabas kami ng ospital. Palubog na ang araw at lumalamig na ang hangin. Lia, anong gagawin mo ngayon? Uuwi muna ako sa bahay. Nakikitira ako sa kaibigan ko. Kaya mo bang mag-isa? Ewan ko. Hindi pa ako nakakagamit ng saklay. Ihahatid na kita. Naku, wag na. Ayos lang. Sobra-sobra na ang tulong mo. Hindi. May responsibilidad din ako. At Saka, gutom na rin ako. Bakit hindi tayo kumain ng hapunan? I-recommend mo naman ako ng masarap na kainan. Saglit akong nag-alinlangan sa kanyang alok, pero sa totoo lang, gusto ko pang makasama siya. Sa totoo lang, hindi ko rin kabisado ang lugar na to. Nakikitira lang ako sa bahay ng kaibigan ko. Wala siya ngayon, kaya bakit hindi muna tayo dumaan sa bahay tapos maghanap tayo? Nang masabi ko iyon, doon ko lang napagtanto kung gaano kadaring ang alok ko. Yayain ang isang taong kakakilala ko lang sa bahay. Pero kakaiba, hindi ako natakot. Sa halip, kinilig ako. Kapag kasama ko si Miguel, komportable ako, ligtas, at masaya. Sige, gano'n na lang. Saglit na nag-isip si Miguel at tumango. May nakita akong kislap sa kanyang mga mata. Pananabik kaya iyon? Habang nasa taxi kami papunta sa bahay ni Mila, patuloy ang mabilis na tibok ng aking puso. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ko ang ganitong sitwasyon, pero kinikilig ako. Nararamdaman kong unti-unti na akong nahuhulog sa lalaking Pilipinong ito, si Miguel Reyes. Nagkakilala kami sa aksidente, pero baka ito na ang tadhana. Gabi na nang makarating kami sa bahay ni Mila. Isang apartment sa ikatlong palapag na walang elevator, kaya kailangan naming umakyat sa hagdan. Dahil sa semento sa aking binti at sa saklay, napakahirap maglakad. Nang muntik na akong matumba, natural na hinawakan ni Miguel ang aking braso. Dahan-dahan lang. Huwag kang magmadali. Isa-isang baitang lang. Salamat. Hindi pa ako sanay sa saklay. Siyempre, unang beses mo palang gumamit. Hahawakan kita. Mainit ang kanyang kamay. At matatag. Habang hawak ko ang kanyang kamay at umaakyat sa hagdan, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan, na parang hinding-hindi niya ako hahayaang mahulog. Isang baitang, 2 baitang, 3 baitang. Dahan-dahan kaming umakyat. Nagpapahinga rin kami sa kalagitnaan. Hindi nagreklamo si Miguel at matiyaga siyang naghintay. Sa wakas, nakarating kami sa ikatlong palapag. Hingal ako pero nakarating kami ng ligtas. Hay, sa wakas, nakarating din. Magaling. Ang galing mo. Haha, ngayon lang ako pinuri dahil sa pag-akyat ng hagdan. Karapat-dapat kang purihin. Hindi madaling umakyat ng 3 palapag na nakakast at may saklay. Kinuha ko ang susi at binuksan ang pinto. Maliit pero maaliwalas ang bahay ni Mila. Kitang-kita ang Matterhorn mula sa bintana ng sala at ang interior na may mainit na pakiramdam ay kahanga-hanga. Tuloy ka! Medyo maliit, pero feel at home ka. Wow, ang ganda ng view. Ang lapit ng Matterhorn. Ang galing. Lumingalinga si Miguel sa sala at humanga. Lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ang Matterhorn na nag-iwan ng impresyon sa akin. Umupo ako sa sofa, iniunat ang aking mga paa at nagpahinga. Kumikirot ang mga binti kong pagod buong araw. Masakit ba? Uminom ka na ba ng painkiller? Binigyan ako sa ospital, pero nasaan na kaya? Habang hinahanap ko sa aking bag, lumapit si Miguel. Kukuha kita ng tubig. Nasaan ang kusina? Doon. Nasa itaas ng lababo ang mga baso. Pumunta si Miguel sa kusina at kumuha ng tubig. Napaka-attentive at maalalahanin niyang tao. Heto. Dahan-dahanin mo. Salamat. Uminom ako ng painkiller. At medyo gumaan ang pakiramdam ko. Gusto mo ng kape? Gusto ko rin kasing uminom. Si.
Nasa drawer sa tabi ng ref ang coffee beans. Nagsimulang magtimpla ng kape si Miguel. Kumalat sa buong bahay ang tunog at amoy ng kape. Napakaginhawa ng tunog na iyon. Makalipas ang ilang sandali, dala ni Miguel ang 2 tasa ng kape. At umupo siya sa tabi ko. Inumin mo habang mainit. Salamat, napakamaalalahanin mo talaga Miguel. Wala yon. Natural lang to. Hindi. Bihira na ang lalaking ganito ka maalalahanin ngayon. Haha, pinupuri mo naman ako. Umupo kami sa sofa, uminom ng kape, at nagpatuloy sa pag-uusap. Nagkakilala kami sa aksidente, pero napakanatural ng aming usapan, para kaming matagal nang magkakilala. Miguel, bakit ka naglakbay sa Switzerland? Marami namang ibang bansa. Mula pagkabata, pangarap ko na ang Switzerland. Ang Alps, Matterhorn, Jungfrau, mga lugar na sa litrato ko lang nakita, gusto kong makita ng personal. Ganon ba? Anong pakiramdam na makita mo na sila? Higit pa sa inaasahan, mas maganda pa sa litrato, lalo na ang Matterhorn, nakakamangha talaga. Tama. Kahit ilang beses ko nang makita, humahanga pa rin ako. Dito ka ba lumaki, Lia? Hindi. Taga Lucerne ako. Nakikitira lang ako sa kaibigan ko rito. Ah, Lucerne. Napakagandang lugar din yon. Oo, magandang lugar. Pero para sa akin, medyo nakakasakal. Bakit? Masyadong ligtas at predictable. Gusto ko ng mas adventurous na buhay, pero mahirap gawin doon. Naiintindihan ko. Ganon din ang naramdaman ko, kaya ako nag-leave sa trabaho. Nakakasawa ang paulit-ulit na araw. Ganon ba? Pareho pala tayo. Oo nga. Pareho tayong naghahanap ng ibang buhay. Nagkatinginan kami at ngumiti. Pakiramdam ko'y nakahanap ako ng kapareho. Lumipas ang oras at gabi na. Nagsimula na kaming magutom. Binuksan ko ang ref at may nakita akong sangkap para sa pasta. Dahil mahirap na ring lumabas para kumain, bakit hindi na lang tayo dito magluto? Marunong akong gumawa ng pasta. Talaga? Tutulungan kita. Nako, huwag na. Masakit ang binti mo. Umupo ka na lang, Miguel. Okay lang akong magluto kahit may saklay. Sigurado ka? Oo. Huwag kang mag-alala. Pero puwede mo ba akong ibili ng isang bote ng alak? May maliit na supermarket sa baba. Sige. Anong alak ang gusto mo? Red wine. Yung hindi matamis. Okay. Babalik ako agad. Mabilis na isinuot ni Miguel ang kanyang jacket at lumabas. Habang mag-isa, saglit akong tumitig sa labas ng bintana. Ano ba tong ginagawa ko? Inimbitahan ang isang lalaking kakakilala ko lang sa bahay at maghahapunan kami. Ano kaya ang sasabihin ni Mila kapag nalaman niya? Pero kakaiba, hindi ako natakot o kinabahan. Sa halip, kinilig ako. Kapag kasama ko si Miguel, komportable ako, ligtas at masaya. Makalipas ang 10 minuto, bumalik si Miguel. Heto na ang alak. At naisip kong masarap din kung may tinapay. Dessert naman ang tsokolate. Wow, ang thoughtful mo. Maraming salamat. Wala yon. Pumunta ako sa kusina at nagsimulang magluto ng pasta. Medyo mahirap dahil sa saklay. Pero kaya naman. Kumalat sa buong bahay ang amoy ng ginigisang bawang. Si Miguel naman ay nagsalin ng alak habang pinapanood akong magluto. Ang galing mong magluto, sanay na sanay ka. Kahit sino kayang gawin to. Natuto lang ako dahil may dessert shop si mama. Sabi mo ayaw mong tumulong sa shop ng mga magulang mo. Pero nag-enjoy ka sa pagluluto. Kasi ang pagluluto, creative, may bago kang nililikha. Pero iba ang paggawa ng pare-parehong dessert araw-araw sa shop. Paulit-ulit na trabaho lang yon. Naiintindihan ko. May mga panahong nakakasawa ang paulit-ulit na gawain. Kaya rin ako naglakbay. Naintindihan ko ang sinabi niya. Tila naiintindihan ni Miguel ang nararamdaman ko. Naluto na ang pasta at umupo kami sa hapagkainan. Hindi kami nagsindi ng kandila, pero sapat na ang romantikong bunigi. Ang Matterhorn na natatanaw sa bintana ay namumula sa sinag ng papalubog na araw. Cheers? Sige. Para saan? Para sa hindi inaasahang pagkikita. Haha. Maganda yan.
para sa hindi inaasahang pagkikita. Cheers! Pinag-umpog namin ang aming mga baso. Ang tunog na kling ay masarap pakinggan. Ang sarap. Ang galing mo talagang magluto. Pwede nang ibenta sa restaurant to. Nambobola ka pa. Simpleng pasta lang to. Hindi. Seryoso. Ang sarap talaga. Salamat. Bagay rin ang alak. Maganda ang napili mo. Nagpatulong ako sa may-ari kanina. Yung bagay raw sa pasta. Ang galing mo. Dahan-dahan kaming kumain. Habang umiinom ng alak. Isang baso. 2 baso. 3 baso. Nang kalahati na ang laman ng bote, marami na kaming napag-usapan. Iba-iba ang aming pinag-usapan. Pamilya, pangarap, mga takot. Habang lumalalim ang aming usapan, lalo naming nakilala ang isa't isa. Sa totoo lang, kakaibang karanasan, to para sa akin ngayon. Ako rin. Nagkakilala sa aksidente, pumunta sa ospital, tapos kumakain ng hapunan sa bahay, parang pelikula. Pero hindi masama. Sa katunayan, maganda pa nga. Ako rin, Lia, isang napaka-espesyal na karanasan. Lagi ka bang ganito kabait sa mga tao, Miguel? Ewan ko. Sa tingin ko, ordinaryo lang ako. Hindi. Hindi ka ordinaryo. Naaksidente tayo, pero hindi ka nagalit. Hinatid mo pa ako sa ospital. At ngayon, kasama kita. Hindi ba't natural lang yon? Hindi. Hindi yon natural. Hindi ganon ang karamihang tao. Kung ganon, anong klaseng mga tao ang mga nakilala mo? Haha, ewan ko. May mabubuti rin. Pero karamihan, sarili lang nila ang iniisip. Ganon ba? Nakakalungkot naman. Tama. Kaya lalo kang naging espesyal sa akin. Sa sandaling iyon, nagtama ang aming mga mata. Tila biglang bumigat ang hangin. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis. Halos hindi ako makahinga. Dahil ba sa alak, sa bunigi, o sa tunay na nararamdaman. Pero sa sandaling iyon, may naramdaman akong espesyal. Unang nagsalita si Miguel. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Lia, pwede ba akong maging tapat sa'yo? Oo. Oo. Sabihin mo lahat. Nahuhulog na yata ang loob ko sa'yo. Alam kong ngayon lang tayo nagkakilala. Alam kong imposible. Pero ito ang nararamdaman ko. Habang kausap kita, naramdaman ko, espesyal ang taong to. Nang marinig ko ang pagtatapat na iyon, gumuho ang lahat ng harang sa aking puso. Ganoon din ang nararamdaman ko. Ako rin, Miguel, nahuhulog na rin ang loob ko sa'yo. Buong araw, ikaw ang iniisip ko. Nag-alinlangan ako kung tama ba to, pero tapat ang nararamdaman ko. Talaga? Oo, totoo. Isang imposibleng sitwasyon, pero napaka-espesyal ng sandaling iyon. Nagkakilala kami sa aksidente, pero baka ito na ang tadhana. Nang gabing iyon, kinumpirma namin ang aming nararamdaman para sa isa't isa, at nagpalipas ng gabi si Miguel sa bahay ni Mila kasama ko. Isang biglaang desisyon, pero hindi ko pinagsisihan. Sa katunayan, iyon ang pinakatapat na sandali sa aking buhay. Kinabukasan, nagising ako sa amoy ng kape. Ang sikat ng araw sa umaga na pumapasok sa bintana ay tumatama sa kanyang likod. Saglit akong tumitig sa kanya. Naisip kong panaginip lang ba ang kagabi, pero ang unan at kumot sa tabi ko ang nagsasabing totoo ang lahat. Gising ka na pala. Nakatulog ka ba ng maayos? Oo. Ang sarap ng tulog ko. Ikaw, kailan ka nagising? Kanina lang. Gusto mo ng kape? Katitimpla ko lang. Sige, salamat. Tumayo ako mula sa sofa at pumunta sa mesa. Masakit pa rin ang binti ko, pero kakaibang gaan ang nararamdaman ko. Inabot ni Miguel ang tasa ng kape at ngumiti. Ang mga nangyari kagabi ay parang panaginip, pero sa ngiti niya, naramdaman kong totoo ang lahat. Ang ganda ng panahon ngayon. Tingnan mo sa labas. Wow, ang linaw ng Matterhorn. Tumayo kami sa tabi ng bintana at pinagmasdan ang Matterhorn. Napakaganda ng bundok na tinatamaan ng sikat ng araw. Isang awkward na katahimikan ang namagitan.
Isang sitwasyong maaaring matapos bilang isang one-night episode lang. Kinabahan ako. Baka pagkatapos ng sandaling ito, hindi ko na muling makita si Miguel. Noon, unang nagsalita si Miguel. Lia, gusto kong maging tapat. Ayokong matapos na lang sa isang gabi ang nangyari kagabi. Gusto pa kitang makilala. Gusto kitang makasama. Nang marinig ko iyon, bumuhos ang tuwa sa aking puso. Ganoon din ang nararamdaman ko. Ako rin, Miguel. Gusto pa kitang makilala. Sa totoo lang, nag-alala ako kaninang paggising ko. Naisip kong baka ito na ang katapusan. Hindi. Hinding-hindi. Seryoso ako. Ako rin. Seryoso rin ako. Kung ganon, magkita pa tayo. May 3 linggo pa ang biyahe ko. Pwede ba tayong magkasama sa panahong iyon? Sige. 1 buwan pa ako rito. Nagngitian kami. Pakiramdam ko'y may mahalaga kaming napagkasunduan. Noon, nagbiro si Miguel. Pero Lia, sa susunod, dahan-dahan ka lang sa pag-ski. Ha? Ha? Bakit? Kasi mas mabilis ka pa sa kuneho ng bundok. Ang bilis mo talaga. Nag-aalala akong maaksidente ka ulit tulad kahapon. Kaya huwag kang lilingon sa iba, ha? Napatawa ako. Ang cute ng pag-aalala niya. Sige, mag-iingat na ako sa susunod. Hindi na ako maaaksidente. Pangako? Pangako. Pero mangako ka rin, Miguel. Ano? Na hindi mo ako iiwan. Siyempre, pangako. Nagtawanan kami. Isang napakasayang sandali. Mula ng araw na iyon, nagsimula na kaming opisyal na magkita. Bago bumalik si Mila, naghanap kami ni Miguel ng bagong matutuluyan. Isang maliit na studio unit na medyo malayo sa sentro ng Zermatt. Maliit pero sapat na para sa aming dalawa. May kusina, kwarto, at sala. At higit sa lahat, kitang-kita ang Matterhorn mula sa bintana. Nang ilipat namin ang aming mga gamit, tumulong si Mila. Nang makita ni Mila si Miguel, nanlaki ang kanyang mga mata. Lia, siya ba? Yung sinasabi mong lalaking Pilipino? Oo, si Miguel Reyes. Miguel, ito ang kaibigan kong si Mila. Hello po, ikinagagalak ko po kayong makilala. Ako rin. Pero Lia, mag-isip-isip ka nga. Kakakilala mo lang, live-in na agad. Hindi kami live-in. Magkasama lang kami. Hindi ba't pareho lang yon? Sa nag-aalalang tingin ni Mila, napangiti ako. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Masaya ako. Matagal akong tiningnan ni Mila at napabuntong hininga. Sige na, desisyon mo yan. Pero mag-iingat ka ha? Oo. Salamat Mila. Nang umalis si Mila, inayos namin ang aming mga gamit. Hindi gaanong marami. Pero dahil magkasama kami, mabilis naming natapos. Nang gumaling ang aking binti, araw-araw naming nilibot ang iba't ibang slope sa Zermatt. Magaling mag-ski si Miguel, pero mas mabagal kaysa sa akin. Ang pinakamataas na cable car station sa Europa. Nasa 3,883 metro ang taas. Habang paakyat kami sa cable car, walang tigil sa paghanga si Miguel. Wow, ang taas. Halos hindi ko na makita ang baba. Medyo nakakatakot, di ba? Lahat ng unang beses, ganyan. Hindi nakakatakot, nakakamangha. Naaabot pala tayo sa ganito kataas. Pagdating sa tuktok, umakyat kami sa observation deck. Ang 360-degree na tanawin ng Alps ay talagang napakaganda. Wow, ang ganda. Ito pala ang Switzerland. Ito pala ang Alps. Nang makita ko ang paghanga ni Miguel, sumaya na rin ako. Muli kong napagtanto kung gaano kaganda ang lugar na tinitirhan ko. Salamat, Lia. Dahil sa'yo, naging napaka-espesyal ng biyaheng ito. Hindi ko mararanasan ang ganito kung mag-isa lang ako. Ako ang dapat magpasalamat. Mula nang makilala kita, Miguel, nagbago ang buhay ko. Paano nagbago? Parang nagbago ang pananaw ko sa buhay. Dati, mabilis lang ako ng mabilis. Walang direksyon. Pero ngayon, nalaman kong hindi pala masamang magdahan-dahan at kung gaano kasayang may kasama. Marami rin akong natutunan sa'yo. Naisip kong dapat akong mamuhay ng mas malaya.
Huwag magpakulong sa mga plano at i-enjoy ang bawat sandali. Bagay talaga tayo. Ganon din ang tingin ko. Hinawakan namin ng mahigpit ang kamay ng isa't isa at pinagmasdan ang tanawin sa ibaba. Umiihip ang hangin at kumikinang ang niyebe. Napakasaya ng sandaling iyon. Kinabukasan, pumunta kami sa Rifelalp. Maraming intermediate courses doon kaya komportable si Miguel. Sabay kaming bumaba at nag-cheer para sa isa't isa. Parang pro ka na. Miguel, gumaling ka na rin. Mas magaling ka na kaysa dati. Ang sarap ng mainit na cheese fondue at tinapay. Habang nakatingin sa Matterhorn sa labas, pinag-usapan namin ang aming hinaharap. Pagkatapos ng biyaheng ito, anong gagawin mo? Pinag-isipan ko na. Kailangan kong bumalik sa Pilipinas. Pero palagi kitang maiisip. Ako rin, kapag wala ka, mas lalong magiging nakakasakal ang Lucerne. Noon, huminto sa pagsasalita si Miguel. Tila may mahalaga siyang sasabihin. Kung ganon, bakit hindi tayo magsama? Sa isang world tour? World tour? Oo, iyon ang orihinal kong plano. Maglakbay sa iba't ibang bansa at mag-ipon ng karanasan. Bakit hindi ka sumama? Sabay nating libutin ang mundo. Napakabigla ng alok niya kaya hindi ako nakasagot. Pero sa isang bahagi ng puso ko, gustong gusto ko. Pero paano ang mga magulang ko? Nangako akong uuwi para tumulong sa shop. Bakit hindi mo sabihin ng tapat sa mga magulang mo kung ano talaga ang gusto mo? Madali lang ba yon? Hindi madali. Pero sulit subukan, di ba? Buhay mo yan. Pag-iisipan ko, sige, dahan-dahanin mo. Maghihintay ako at anuman ang maging desisyon mo, rerespetuhin ko. Nang gabing iyon, mag-isa akong nag-isip. Ano kaya ang iisipin ng mga magulang ko? Mabibigo na naman ba si mama? Pero kasabay nito, naisip ko rin, hanggang kailan ako mabubuhay na iniisip ang sasabihin ng mga magulang ko? Hindi ba't ako ang dapat magdesisyon para sa buhay ko? Kung hindi ngayon, kailan pa? Mabilis na lumipas ang isang buwan. Habang nililibot namin ang lahat ng slope sa Zermatt, lalong lumalim ang aming pagmamahalan. Hindi ko na maisip ang buhay na wala si Miguel. At dumating na ang oras para magdesisyon. Nagpasya akong sumama kay Miguel sa paglalakbay sa mundo. Kailangan kong kumbinsihin ang aking mga magulang, pero buo na ang aking isip, patapos na ang aming biyahe. Nakaupo kami sa isang maliit na cafe sa Zermatt. Umuulan ng niyebe sa labas at may hawak kaming mainit na hot chocolate. Lia, nakapag-isip ka na ba? Maingat na tanong ni Miguel. Napabuntong hininga ako. Sa totoo lang, hindi pa ako sigurado. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa mga magulang ko. Palaging sumasagi sa isip ko ang malungkot na mukha ni Mama. Naiintindihan ko. Hindi madaling desisyon. Alam ko ring mahal mo ang mga magulang mo. Pero, buo na yata ang isip ko. Gusto kong sumama sa'yo, Miguel. Kung palalampasin ko ang pagkakataong ito, pagsisisihan ko habang buhay. Salamat, Lia. Maraming salamat. Pangako, hindi ka magsisisi. Alam ko nang hindi ako magsisisi. Basta't kasama kita, nagngitian kami. Naramdaman naming may mahalaga kaming desisyon na ginawa. Pero paano mo kukumbinsihin ang mga magulang mo? Kailangan kong sabihin ng tapat na gusto kong subukan ang isang bagong hamon at na ito ang buhay ko. Kung may maitutulong ako, sabihin mo lang, gusto mong sumama ako para magpakilala. Maganda yan. Kung makikita ka nila ng personal, Miguel, baka mapanatag sila. Kung ganon, sabay tayong pumunta. Kailan mo gusto? Sa weekend na ito kaya? Kung ipagpapaliban ko pa, baka mawalan ako ng lakas ng loob. Sige, sa weekend na ito, pumunta tayo sa Lucerne. Kinabukasan, tumulak kami papuntang Lucerne. Habang nasa tren, patuloy ang mabilis na tibok ng aking puso. Paulit-ulit kong iniisip kung paano ko kukumbinsihin ang aking mga magulang. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay at sinabi, "Huwag kang kabahan. Nandito lang ako. Magkasama tayo. Kaya okay lang yan." Salamat, Miguel. Dumating kami sa istasyon ng Lucerne. Pamilyar na tanawin.
pero kakaiba ang pakiramdam. Ang bayang pinagmulan ko na isang buwan ko lang iniwan ay parang hindi na para sa akin. Bago pumunta sa shop ng aking mga magulang, saglit kaming naglakad malapit sa Chapel Bridge. Unang beses kasing makita ni Miguel ang Lucerne, napakagandang lungsod, ang ganda ng lawa, ang ganda ng tulay. Ang swerte mong lumaki rito. Oo, magandang lugar. Pero palagi kong gustong umalis. Masyadong ligtas at predictable. Magagawa mo na. Yan. Ngayon, magkasama na tayo. Ang kanyang mga salita ay malaking aliw sa akin. Naglakas loob akong pumunta sa shop ng aking mga magulang. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong ang pamilyar na amoy ng dessert. Apple strudel, chocolate mousse, macarons, ang amoy na kinalakihan ko. Si mama ay nasa counter, nag-aasikaso ng customer. Lia, nakabalik ka na. Ang tagal naming hinintay. Masayang sinalubong ako ni mama. Pero nang makita niya si Miguel sa likod ko, saglit siyang natigilan. Mama, may ipapakilala po ako. Si Miguel Reyes. Galing po siya sa Pilipinas. Magandang araw po. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Marami na po akong narinig tungkol sa inyo mula kay Lia. Magalang na bumati si Miguel. Bahagyang nagulat si mama, pero ngumiti siya. Tuloy kayo. May sinabi na ba sa'yo si Lia? Hindi po. Hindi ko pa po nasasabi. Nagtataka ang mukha ni mama. Huminga ako ng malalim at nagsalita. Mama, sasama po ako kay Miguel sa paglalakbay. Isang world tour. Pupunta kami sa buong Europa, sa North America, at baka sa South America rin. Ano? Tumaas ang boses ni mama. Inaasahan ko na ang reaksyong ito. Anong bigla ang sinasabi mo? Nangako kang tutulong sa shop, may pangako ka sa akin. Alam ko po, pero nagbago na po ang isip ko. Gusto ko pong maranasan ang mas maraming bagay. Ayoko pong manatili lang sa Lucerne. Gusto kong abutin ang pangarap ko. Lia, nanginginig ang boses ni mama. Ramdam ko ang kanyang pagkadismaya, pero hindi ako maaaring umatras. Noon, sumingit si Miguel. Ginang, maaari po ba akong magsalita? Tumango si mama. Seryoso ang mukha ni Miguel habang nagpapatuloy. Labis ko pong iginagalang si Lia. At gusto ko pong suportahan ang kanyang mga pangarap. Siyempre po, bilang magulang, nag-aalala kayo. Lubos ko pong nauunawaan. Pero pangako po, aalagaan ko si Lia. Responsibilidad ko po siya. Matagal na tiningnan ni mama si Miguel at dahan-dahan siyang nagsalita. Anong klaseng tao ka? Isa po akong ordinaryong tao. Pero mahal ko po si Lia at gusto ko siyang maging masaya. May espesyal na talento si Lia. Magaling siyang mag-ski at gusto niyang magturo sa mga tao. Sayang po kung ikukulong lang ang talentong iyon sa loob ng shop. Sa mga salitang iyon, bahagyang lumambot ang ekspresyon ni mama, pero halata pa rin ang kanyang pag-aalala. Lia, sigurado ka ba sa desisyon mo? Opo mama, sigurado po ako. Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado. Isang mahabang katahimikan. Napabuntong hininga si mama. Noon, pumasok si papa sa shop. Galing siya sa trabaho sa bangko. Oh, Lia, nandito ka na pala. Sino siya? Ikinuwento rin namin kay papa ang lahat. Mas nagulat si papa kaysa kay mama. World tour? Biglaan? At kasama ang isang taong kakakilala mo lang. Papa, hindi mahalaga ang panahon sa pag-ibig. Mabuting tao po si Miguel. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng mahabang pag-uusap ng aking mga magulang. Detalyadong ipinaliwanag ni Miguel ang kanyang plano, ang biyahe, ang budget, at mga safety measures. Ramdam na responsable siyang naghanda. Noong unay tutol sila, pero unti-unting lumambot ang kanilang puso. Tila naramdaman nila ang katapatan ni Miguel. Mga 11:00 ng gabi, sa wakas ay nagsalita si Mama. Sige, umalis ka na. Pero may kondisyon. Kailangan mong tumawag linggo-linggo. At huwag kang pupunta sa mga delikadong lugar. At, nanginginig ang boses ni Mama. At maging masaya ka. Naintindihan mo? Talaga po? Salamat po, Mama. Niyakap ko ng mahigpit si Mama. Niyakap niya rin ako ng mahigpit.
Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Mama. Kung masaya ka, sapat na yon. Pero kung mahirapan ka, bumalik ka lang. Palaging bukas ang bahay na ito para sa'yo. Opo, Mama. Mahal kita. Lumapit din si Papa at tinapik ang aking balikat. Mag-iingat ka. At iho, ingatan mo ang anak namin. Opo, Ginoo. Aalagaan ko po siya ng mabuti. Makalipas ang 1 linggo, umalis kami ng Lucerne. Hinatid kami ng aking mga magulang sa istasyon. Kasama rin si Mila. Lia, maging masaya ka at tumawag ka paminsan-minsan. Niyakap ako ng mahigpit ni Mila. Siyempre, ikaw ang best friend ko. Tatawag ako linggo-linggo. Miguel, ingatan mo si Lia. Napakahalaga niya sa amin. Nakipagkamay si Papa kay Miguel. Opo, Ginoo. Aalagaan ko po siya. Pangako. Dumating ang tren at sumakay kami. Habang nakatingin sa aking pamilya at kaibigan na kumakaway sa labas, napaiyak ako. Pero masayang luha iyon. Umandar ang tren at unti-unting lumayo ang Lucerne. Ang aking bayan, ang lugar kung saan ako lumaki. Pero ngayon, kailangan ko nang umalis. Ayos ka lang? Tanong ni Miguel habang hawak ang aking kamay. Oo, ayos lang. Medyo magulo lang ang damdamin ko. Malungkot pero masaya. Naiintindihan ko. Dahan-dahan lang. Magkasama tayo. Oo, magkasama tayo. Ang aming unang destinasyon ay Milan, Italia. Nagpasya kaming magpahinga doon ng ilang araw at planuhin ang susunod. Sa loob ng tren, sinabi ni Miguel, Lia, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Ako ang dapat magpasalamat. Binago mo ang buhay ko, Miguel. Hindi. Ikaw ang pumili niyan. Nasa tabi mo lang ako. Hindi. Kung wala ka, hindi ko kailanman magagawa ang desisyong ito. Hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob. Kung ganon, sabay nating ginawa to. Ang bagong simula na to. Tama, sabay nating ginawa. Naghalikan kami. Sa loob ng tren. Parang pelikula. Ngayon, magsisimula na ang isang bagong buhay. Hindi sa dessert shop sa Lucerne, kundi sa buong mundo bilang entablado. At sa aking tabi, laging nandyan si Miguel. Pagdating sa Milan, nag-check-in kami sa isang maliit na hostel. Isang malinis na lugar malapit sa Duomo di Milano. Inayos namin ang aming mga gamit at pumunta kami para tingnan ang Duomo. Napakaringal. Ang Gothic na arkitektura na gawa sa puting marmol ay kumikinang sa sikat ng araw. Wow! Ang galing! Gawa ba talaga to ng tao? Unang beses ko ring makita to. Bihira akong lumabas ng Switzerland. Hindi ko alam na may ganito kagandang gusali. Marami ka pang makikita. Magkasama na tayo. Nang gabing iyon, kumain kami ng pasta sa isang maliit na trattoria. Maraming lokal na kumakain doon, kaya napakaganda ng bunigi. Lia, hindi ka ba nagsisisi sa pag-iwan mo sa mga magulang mo? Hindi. Sa katunayan, parang ngayon lang ako nabubuhay ng totoo. Dati, parang humihinga lang ako. Mabuti naman. Masayang masaya rin akong kasama ka. Nagkahawak kami ng kamay at pinag-usapan ang hinaharap. Saan kami pupunta? Ano ang gagawin? Paano kami mabubuhay? Lahat ay hindi tiyak, pero iyon ang nakakapanabik. Kinabukasan, tumawag ako kay Mama gamit ang video call. Tulad ng ipinangako ko. Lia, kamusta ka na? Kumakain ka ba ng maayos? Opo, Mama. Ang ganda ng Milan. Nakita ko na ang Duomo at kumain ng maraming masasarap. Mabuti naman. Mabait ba sa'yo si Miguel? Opo, napakabait niya. Huwag po kayong mag-alala, Mama. Mag-iingat ka at tumawag ka linggo-linggo. Opo, Mama. Tatawag po ako linggo-linggo. Mahal kita. Mahal din kita, Lia. Pagkatapos ng tawag, gumaan ang pakiramdam ko. Naramdaman kong sinusuportahan ako ng aking mga magulang. 2 linggo kami sa Italia. Nilakbay namin ang Milan, Venice, Florence, at Rome.
Bawat araw ay bago, bawat sandali ay espesyal. Habang nakasakay sa gondola sa Venice, habang tinitingnan ang Uffizi Gallery sa Florence, habang nakatayo sa harap ng Colosseum sa Rome, paulit-ulit kong iniisip, ito ang tunay na buhay ko. Ito ang tunay na kalayaan. Sa harap ng Trevi Fountain sa Rome, sinabi ni Miguel. Sabi nila, kapag naghagis ka ng barya, babalik ka sa Rome. Sabay tayong maghagis? Sige, babalik tayo. Ha? Sabay kaming naghagis ng barya at humiling kami. Ang hiling ko ay simple lang, ang manatiling masaya kasama si Miguel. Umalis kami ng Italia at pumunta sa Pransiya. Napakaganda ng Paris, Eiffel Tower, Louvre Museum, Montmartre. Lahat ay romantiko, lalo na ang tanawin ng Paris sa gabi mula sa Montmartre. Ang buong lungsod na may ilaw ay parang mga bituin na bumagsak sa lupa. Sa isang maliit na cafe sa Paris, napagtanto ko, ito pala ang gusto ko, ang malayang maglakbay sa mundo, makaranas ng mga bagong bagay, at makasama ang taong mahal ko. Miguel, salamat. Bakit bigla? Binago mo ang buhay ko. Kung hindi kita nakilala, malamang nasa Lucerne pa rin ako, gumagawa ng dessert. At malungkot. Hindi. Ikaw ang nagdesisyon yan, Lia. Nasa tabi mo lang ako. Hindi. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pakpak, naghalikan kami. Sa isang maliit na cafe sa Paris, parang pelikula, lumipas ang panahon at mas marami pa kaming lugar na nilakbay. Sa Barcelona, Espanya, nakita namin ang arkitektura ni Gaudi. Sa Lisbon, Portugal, kumain kaming pastel de nata. Sa Berlin, Alemanya, natuto kaming kasaysayan. Sa Amsterdam, Netherlands, nagbisikleta kami sa tabi ng mga kanal. Bawat lungsod ay may sariling katangian, bawat bansa ay may sariling alindog. Pero ang pinakamaganda sa lahat ay ang makasama si Miguel. At nagsimula akong magturo ng skiing sa iba't ibang lugar. Sa Chamonix, Prancia, sa Innsbruck, Austria, at maging sa pagbalik namin sa Switzerland. Noong unay kinakabahan ako. Hindi ako sanay magturo sa Ingles at nakakakaba magturo sa harap ng mga hindi ko kakilala. Pero patuloy akong sinuportahan ni Miguel. Kaya mo yan. Ikaw ang pinakamagaling sa skiing. Magtiwala ka sa sarili mo. Sa kanyang mga salita, nagkaroon ako ng lakas ng loob at sinimulan ang aking klase. At nakakagulat, nagustuhan ng mga estudyante ang aking klase. Ma'am Lia, ang galing niyo pong magturo. Madaling intindihin. Salamat. Ang saya ko. Dumami ng dumami ang mga estudyante ko at kumalat ang balita. Hindi nagtagal, kumikita na ako ng maayos. Hindi gaanong malaki, pero hindi ko akalaing ganito kasaya ang kumita ng pera mula sa bagay na gusto ko. Ito ang tunay na trabaho. Ito ang tunay na pangarap ko. At sa wakas, tumawid kami ng Atlantic at pumunta sa North America. Isang bagong kontinente, isang bagong pakikipagsapalaran. Pagdating sa New York, nakita namin ang Times Square, tumayo sa harap ng Statue of Liberty at naglakad sa Central Park. Ang lakas ng enerhiya ng Amerika at patuloy kaming umakyat pahilaga papuntang Canada, Toronto, Montreal, Quebec City, at sa wakas ay sa kanluran. At habang papunta kami sa Vancouver, may nagrekomenda na napakaganda raw ng ski resort sa Rocky Mountains. Nang marinig ko ang salitang ski, hindi ko na napigilan. Sabi ko, kailangan naming pumunta. Ngayon, nasa isang lugar kami sa Canadian Rockies, sa isang maliit na bayan sa Alberta na tinatawag na Banff. Napakaganda rito. Kasing ganda ng Switzerland, o baka mas maganda pa. Isang napaka-espesyal na lugar ang Banff. Isang maliit na bayan sa loob ng isang national park na napapaligiran ng mga bundok at higit sa lahat, napakahusay ng ski resort. 4 na buwan na kami sa North America. Nagsimula sa New York, dumaan sa Silangang Canada, at ngayon nasa kanluran na kami. Maraming nangyari. Isang pagkakataon lang ang pagpunta namin sa Banff. Ang plano talaga ay pumunta sa Vancouver, pero isang kaibigang Canadian na nakilala namin sa Toronto ang nagrekomenda
na napakaganda raw ng ski resort sa Rocky Mountains. Kailangan mong puntahan ang Lake Louise Ski Resort sa Banff. Iyon ang pinakamagandang ski resort na napuntahan ko. Maganda ang niebe at napakaganda ng tanawin. Sa mga salitang iyon, naging interesado ako. Sabi ko, kailangan naming pumunta. Pagdating namin doon, napakaganda talaga. Ang Lake Louise Ski Resort ang pinakamaganda sa lahat ng napuntahan ko. Nagpasya kaming manatili pa ng 1 buwan sa Banff at naglakas loob akong magturo ng skiing. Pasensya na, pero mga lisensyadong instructor lang ang kinukuha namin. Pero hindi ako sumuko. Ipinakita ko ang aking pagtuturo at sumailalim sa isang test. At sa wakas, nabigyan ako ng pagkakataong magtrabaho bilang temporary instructor. Noong una, kinakabahan talaga ako. Hindi perpekto ang Ingles ko, hindi ko alam ang paraan ng mga Canadian, at hindi gaanong marami ang karanasan ko sa pagtuturo. Pero patuloy akong sinuportahan ni Miguel. Lia, kaya mo yan. Ikaw ang pinakamagaling sa skiing. Magtiwala ka sa sarili mo. Sa kanyang mga salita, nagkaroon ako ng lakas ng loob at sinimulan ang aking unang klase. Hello, everyone. Ako si Teacher Lia. Galing ako sa Switzerland. Mag-enjoy tayong matuto ng skiing ngayon, ha? Tiningnan ako ng mga bata na may kuryosidad. Medyo kinakabahan, pero hindi nagtagal ay naging komportable na. Nakakagulat, nagustuhan ng mga bata ang aking klase. Kahit medyo kakaiba ang aking accent, hindi nila pinansin, at sa halip ay natuwa sila sa aking paraan ng pagtuturo. Teacher, saan ka galing? Galing ako sa Switzerland. Alam niyo ba ang Alps? Doon ako lumaki. Wow, talaga po? Ang galing niyo sigurong mag-ski. Haha, mula pagkabata, iyon na ang ginagawa ko. Gusto ko ring makita ang Alps. Balang araw, makikita mo. Kapag may pangarap ka, matutupad yan. Sa reaksyon ng mga bata, nagkaroon ako ng kumpiyansa at dumami ng dumami ang mga estudyante ko. Makalipas ang 1 buwan, kumikita na ako ng maayos. Hindi gaanong malaki, pero hindi ko akalaing ganito kasaya ang kumita ng pera mula sa bagay na gusto ko. At may mas nakakagulat na nangyari. Sinabi ng pinuno ng ski school na kukunin niya ako bilang regular na instructor. Lia, may talento ka talaga. Gusto ka ng mga bata at magaling ka. Puwede ka bang magtrabaho ng regular sa aming eskwela? Talaga po? Oh, salamat po. Masaya po akong magtatrabaho. Nang araw na iyon, napakasaya ko. Isa-isang natutupad ang aking mga pangarap. Ano naman ang nangyari kay Miguel? Siya ang naging matatag kong kasama. Kinukunan niya ako ng litrato habang nagtuturo at tumutulong sa pag-aasikaso ng mga estudyante. Ang aming travel blog ay nagsimulang sumikat. Si Miguel kasi ang masipag na nagpo-post. Ang aming mga kuwento sa paglalakbay, mga litrato, at video ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao. Isang araw, may natanggap kaming request para sa isang interview mula sa isang travel magazine sa Pilipinas. Gusto po naming isulat ang kuwento ng paglalakbay ng isang Swiss na babae at isang Pilipinong lalaki. Maaari po ba kaming mag-interview? Wow, talaga? Siyempre, nag-interview kami sa pamamagitan ng video call at pagkatapos mailathala ang artikulo, sumabog ang bilang ng mga bumibisita sa aming blog. Maraming nag-iwan ng mga komento ng suporta. Napakagandang couple. Suportado ko kayo. Gusto ko ring mamuhay ng ganito. Nagkaroon ako ng lakas ng loob. Ipinapakita niyo kung ano ang tunay na pag-ibig. Habang binabasa ko ang mga komentong iyon, napagtanto ko, ang aming kwento ay nagbibigay inspirasyon din sa ibang tao. Isang araw, tumawag ako kay mama gamit ang video call. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Lia, kamusta ka na? Nakita ko ang artikulo mo. Ipinagmamalaki kita. Nagtaka ako na nakita ni mama ang artikulo ko. Talaga po? Nag-i-internet na po kayo? Haha, natuto na si mama. Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa mo. Madalas ko ring tinitingnan ang blog mo. Ang galing mo, salamat po mama. Noong unay tutol kayo, pero ngayon sinusuportahan niyo na ako, kaya maraming salamat.
Mali yata ang inisip ni Mama. Hindi ko alam kung ano talaga ang gusto mo. Ngayon, nakikita kong masaya ka. Iyon ang pinakamahalaga. Tama po, Mama. Masayang masaya po ako. Pero Lia, kailan ka uuwi? Hindi ko pa po alam. Marami pa po kaming gustong puntahan. Gusto kong pumunta sa South America at sa Asia. Sige, mag-iingat ka at maging masaya ka. Iyon lang ang gusto ni Mama. Opo, Mama. Mahal kita. Mahal din kita, Lia. Pakikumusta mo ako kay Miguel. Pagkatapos ng tawag, naisip ko si Mama. Pero hindi ako nalungkot dahil alam niyang masaya ako. Ang buhay sa Banff ay napakasaya. Paggising sa umaga, makikita ang maringal na tanawin ng Rocky Mountains. Sa tanghali, mag-iski o magtuturo. At sa gabi, maglalakad kami ni Miguel sa bayan o kakain ng masarap, lalo na ang Banff Hot Springs. Pagkatapos mag-ski, ang sarap ibabad ang katawan sa mainit na tubig. Napakasaya ng mga sandaling nakaupo kami ni Miguel sa hot spring at pinapanood ang mga bituin. Mila, nasa Canada ako ngayon. Ang ganda rito. Nagtatrabaho ako bilang ski instructor. Pumunta ka rin dito. Agad na sumagot si Mila. Wow, Lia, ang galing mo. Hindi ko akalaing magbabago ka ng ganito. Mukha kang masaya. Madalas kong tinitingnan ang blog mo. Oo, masaya ako. Ang pagkikita namin ni Miguel ang pinakamalaking suwerte sa buhay ko. Oo, masaya akong masaya ka. Magkita tayo balang araw. Gusto kong marinig ang kuwento mo ng personal. Siyempre, pagbalik ko sa Switzerland magkita tayo. Habang binabasa ko ang message ni Mila, napangiti ako. Muli kong napatunayan na tama ang aking desisyon. Makalipas ang isang buwan, umalis kami ng Banff at pumunta sa kanlurang Estados Unidos. Gusto ko ring subukan ang ski resort sa Colorado. Napaka-glamorous ng Aspen, Colorado. Isang lugar na maraming luxury resort at dinarayo ng mga sikat. Doon din kami nanatili ng isang linggo at nag-ski. Kahit sa Aspen, nagturo ako sa loob ng maikling panahon. Isang mayamang pamilya na nakilala ko roon ang nagustuhan ang aking klase at binigyan ako ng malaking tip. Isang gabi, nakaupo kami sa lobby ng hotel. Umuulan ng niyebe sa labas. Lia, ilang bansa na ang napuntahan natin? 10 bansa sa Europa, 2 sa North America. So, 12. Wow, ang dami na pala. Ang bilis ng panahon. Oo nga, parang kahapon lang nang umalis ako ng Lucerne, pero kalahating taon na ang nakalipas. Saan mo gustong pumunta sa susunod? Gusto kong pumunta sa South America at sa Asia, lalo na sa Pilipinas, sa bansa mo. Gusto ko ring makilala ang mga magulang mo. Lumiwanag ang mukha ni Miguel. Talaga? Pumunta tayo sa Pilipinas. Ipapakilala kita sa mga magulang ko. Gustong-gusto ka na nilang makilala. Talaga? Gusto ko rin silang makilala. May mga magulang akong nagsilang sa akin, pero mahalaga rin sa akin ang mga magulang mo. Salamat, Lia. Maraming salamat. Nagngitian kami. Inaasahan namin ang hinaharap. Sa sandaling ito, napakasaya ko. Hindi ako nakakulong sa dessert shop sa Lucerne, kundi nililibot ang mga nyebe sa buong mundo. Si Miguel ang salamangkero na nag-adjust sa bilis ng buhay ko. Dati, mabilis lang ako ng mabilis. Pero ngayon, natutunan ko ang ganda ng pagdahan-dahan. Dahan-dahan lang ng kaunti. Iyon ang sinabi sa akin ni Miguel noong araw na iyon. Palagi kasi akong parang kuneho ng bundok na mabilis lang ng mabilis. Walang direksyon. Pero nang marinig ko iyon at bagalan ko ng kaunti, nakita ko ang mga bagay na hindi ko nakikita noon. Ang ganda ng buhay, ang maliliit na kaligayahan, ang mahahalagang koneksyon, mga bagay na hindi ko napapansin noong mabilis akong tumatakbo. Ngayon, hindi na ako mas mabilis sa kuneho ng bundok. Sa halip, sumusunod ako sa sarili kong bilis at nalaman kong iyon ang pinakamasayang bilis. Kamakailan, naging usap-usapan daw sa mga kaibigan ko sa Lucerne ang kuwento ko. Lahat sila inggit na naglalakbay ka sa mundo kasama ang isang Pilipino. Lalo na ikaw na ayaw manahin ang shop ni Mama, ngayon malaya ka nang nabubuhay, kaya nai-inspire sila. Talaga? Nakakagulat. Ginawa ko lang naman ang gusto ko.
Pero iyon ang hindi magawa ng lahat dahil wala silang lakas ng loob. Pero ginawa mo. Nang marinig ko iyon, ipinagmalaki ko ang aking sarili. Na ang aking desisyon ay makapagbigay ng lakas ng loob sa iba. Ngayon, pinipili namin ang aming susunod na destinasyon. Kung sa Mexico ba, sa Chile, o sa Asia. Kahit saan, okay lang. Basta't kasama ko si Miguel. Paminsan-minsan, naiisip ko, paano kung noong araw na iyon sa Gorner Grat, hindi ako lumingon sa iba? Paano kung hindi kami nagkabanggaan ni Miguel? Malamang, nasa dessert shop pa rin ako sa Lucerne, nababagot sa trabaho. Gumagawa ng pare-parehong dessert, nag-aasikaso ng pare-parehong customer, at inuulit ang pare-parehong araw. At malungkot, pero iba ang tadhana. Ang pagkakabangga noong araw na iyon ang tuluyang nagpabago sa aking buhay. At labis kong pinasasalamatan ang aksidenteng iyon. Habang isinusulat ko ito, nakatingin ako sa Rocky Mountains. Ang mga taluktok na nababalutan ng puting nyebe ay kumikinang sa sikat ng araw. Napakaganda. Kasing ganda ng Switzerland. Sa tabi ko, nagsusulat si Miguel sa aming blog. Inaayos ang mga kwento ng aming paglalakbay. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa akin at ngumingiti. Ang mga sandaling ito ay paraiso para sa akin. Ginagawa ko ang mahal ko, kasama ang taong mahal ko, at nakatira sa isang magandang lugar. Mama, Papa, masaya po ako. Huwag po kayong mag-alala. Ayos lang po ako. At inaalagaan po ako ng mabuti ni Miguel. Sabi niyo po, tinatawag niyo siyang Pilipinong manugang? Haha, tama po. Mabuting tao po si Miguel. Mila, salamat sa palagi mong pagsuporta. Magkita tayo balang araw. Ipapakita ko sa'yo kung gaano ako nagbago. At sa lahat ng nagbabasa nito, gusto ko ring sabihin, huwag kayong matakot. Isipin niyo kung ano talaga ang gusto niyo. At maglakas loob kayo. Noong una, natakot din ako. Baka mabigo ko ang aking mga magulang. Baka mabigo ako, baka pagsisihan ko. Pero nang subukan ko, hindi ako nagsisi. Sa katunayan, nang hinayang pa akong hindi ko sinimulan ng mas maaga. Isang beses lang tayo mabubuhay. Huwag kayong mabuhay ayon sa inaasahan ng iba, kundi mamuhay ayon sa gusto nyo. Iyon ang tunay na kaligayahan. Dahan-dahan lang ng kaunti. Iyon ang sinabi sa akin ni Miguel noong araw na iyon. Palagi kasi akong parang kuneho ng bundok na mabilis lang ng mabilis. Pero nang marinig ko iyon at bagalan ko ng kaunti, nakita ko ang mga bagay na hindi ko nakikita noon. Ang ganda ng buhay, ang maliliit na kaligayahan, ang mahahalagang koneksyon, mga bagay na hindi ko napapansin noong mabilis akong tumatakbo. Ngayon, hindi na ako mas mabilis sa kuneho ng bundok. Sa halip, sumusunod ako sa sarili kong bilis at nalaman kong iyon ang pinakamasayang bilis. Hindi ko alam kung kailan matatapos ang biyaheng ito. Baka habang buhay na. Pero hindi rin masama, basta't kasama ko si Miguel. Malawak ang mundo at maraming pupuntahan at mayroon kaming panahon. Dahan-dahan, isa-isa, sabay kaming pupunta. Ang sandaling ito ay parang panaginip pa rin para sa akin, pero hindi ito panaginip. Ito ang buhay ko, ang buhay na pinili ko, na ako ang gumagawa at ipinagmamalaki ko ang desisyong ito. Dahil nakalaya ako mula sa dessert shop sa Lucerne at nararamdaman ang tunay na kalayaan habang nililibot ang mga nyebe sa buong mundo. Si Miguel Reyes, ang Pilipinong lalaki. Siya ang salamangkero sa buhay ko. Ang taong nagdala sa akin sa isang bagong mundo. At ang taong makakasama ko habang buhay. Dahan-dahan lang ng kaunti. Ngayon, alam ko na ang kahulugan ng mga salitang iyon. Na kapag dahan-dahan, mas marami kang makikita, mas marami kang mararamdaman, at mas magiging masaya. Kaya ngayon, dahan-dahan na ako. Pero sigurado ako, sa aking sariling landas, sa aking sariling bilis. At alam kong iyon ang pinakamagandang paglalakbay. Ngayon, nagsisimula ng umulan ng niyebe sa labas, ang magandang niyebe ng Rocky Mountains. Ano kayang pakikipagsapalaran ang naghihintay bukas? Nasasabik ako. Ngumiti sa akin si Miguel.
Ang ngiting iyon pa lang, sapat na para maging masaya ako. Ito ang aking kuwento. Ang kuwento ng kuneho ng Swiss Alps na nakakilala ng isang Pilipinong lalaki at naglakbay sa buong mundo. At hindi pa tapos ang kuwentong ito. Magpapatuloy pa dahil ito ay kuwentong sabay naming ginagawa. Kumusta ang kuwento natin ngayon? Kung nagustuhan nyo, mag-subscribe, mag-like, at iset ang notification para sa mas maraming kuwento. Mag-join sa membership at pindutin ang hype button para maibahagi ang mga nakakaantig na kwento sa mas maraming tao. Salamat sa panonood.